Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, no? Ito po yung latest update natin para nga po dito kay Typhoon Leon. Si Typhoon Leon nga po ay mas lumakas pa, no? At ito nga po ngayon ay namataan sa eastern section nga po ng Cagayan Valley. Makikita nga po natin sa ating satellite image, galing po yan sa Japan Agency National Oceanic at CIRA. Dito po makikita natin yung lawak at laki ni Bagyong Leon na halos umaabot na nga po yan, no? Dito sa may western section ng ating bansa hanggang dito po yan sa may parte ng Bicol region at ilang bahagi ng Visayas ay apektado nga po ng extension ng kanyang kaulapan at meron pa siyang another extended ng kanyang kaulapan, umaabot naman po hanggang eastern section ng Mindanao. At ito nga po ayon sa ating advanced weather forecast ng European Center, hindi po natin i-rule out yung posibilidad na may tsansa o probability na ito nga po ay umabot hanggang sa super typhoon category bago nga po yan dumaan sa coastal water ng Batanes. At dito naman po, no, sa ating infrared, no, ay makikita naman natin yung ulan na dala-dala ni Bagyong Leon, at ito nga po ay mapapansin natin ay umaabot po yan hanggang sa northern portion ng Visayas hanggang dito nga po yan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces. At mataas pa rin po ang posibilidad na umabot nga po, no, yung tsansa o possibilities, yung storm wind signal sa parte ng Batanes ay yung storm wind signal number 5 or 4. Hindi ho natin inaalis yung possibilities niyan. Kaya yung ating mga kababayan sa may extreme northern Luzon at lalong-lalo na rin sa dadaanan nito sa may coastal water ng Batanes, tayo po ay magsipaghanda dahil mapaminsala at kayang bumuwal ng mga puno at makasira ng mga bahay itong si Bagyong Leon. Kaya mag-ingat po tayo agad at maghanda na habang bahagyang malayo pa sa ating kalupaan itong si Bagyong Leon. Storm wind signal number 2, itinaas na nga po yan ng Bagong Pag-asa DOST sa may Babuyan Island, Batanes, northeastern portion ng Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Habang storm wind signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Diyan po nakataas ang storm wind signal number 1. Ito naman po, no, yung inalabas ng Bagong Pag-asa DOST na forecast track. Halos hindi naman po sila nagkakalayo ng European Center, no, dahil nakikita na nga natin may magandang sirkulasyon yung pinakasentro ni Bagyong Leon. Kaya doon mas madaling mapredict, no, yung kanyang pinakasentro kung saan nga po ito posibleng dumaan. Pero again, inuulit natin, since meron pang bumubugang hangin na nanggagaling sa parte ng China, ito po ay mataas pa rin ang tsansa ng magbago nga po yung kanya pa ring direksyon. Kaya manatili tayong tumutok at maki-update, no, para nga po dito sa kaya Bagyong Leon. Dito naman po sa forecast track na inilabas ng Advanced Weather Forecast ng European Center. Mamaya nga pong alas 8 ng gabi, ito nga po ay posibleng nasa parte na ng northeastern portion ng Cagayan Valley. Dito makikita nga po natin ay nasa northeastern portion na po yan ng Cagayan Valley. Mapapansin naman na natin yung sakop ng kanyang diametro ay halos abot din po, no? Dito nga po yung malaking bahagi ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya,
mas didikit na nga po yan dito sa may yung kanyang diametro sa parte nga po ng Cagayan Valley at extreme northern Luzon. Dito po, asahan na po natin na dadagdagan na ng bagong pag-asa DOST yung mga storm wind signal dyan dahil nga po mas papalapit na si Bagyong Leon at mas mapaminsala na nga po yan. Yan po ay mararamdaman na natin yung mga pagbugso-bugso ng hangin na may kasamang malalakas na pag-ulan. At pagdating naman po ng October 30 ng alas 2 po yan ng madaling araw, ito nga po ay medyo mabagal no, yung kanyang pagkilos, pero yung lawak ng kanyang diametro, kung makikita naman natin, ay halos aabutin nga po niyan hanggang dito sa parte ng Central Luzon. At pagdating naman po ng alas 5 ng umaga, no, by 5 a.m. ng October 30, asahan na nga po natin na ito, yung malakas na pagbugso ng hangin yan, na possible nga po ito makikita natin na umaabot na nga po yan ng hanggang 110 km per hour. Yan po yung mararamdaman, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Cagayan Valley, dito po sa Santa Ana, Cagayan. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kabayan at dito rin po sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng umaga, bukas ay mas lalapit pa nga ito, kaya tataas. Asahan natin na muling magkakaroon ng panibagong pagtaas ng mga storm wind signal o yung paglawak. Dahil possible nga po hanggang signal number 4 at hindi natin inaalis yung posibilidad na umabot ito hanggang storm wind signal number 5. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon bukas, ito na nga po, asahan na natin na mas lalapit na nga po ito, mas ramdam na ng mga taga-extreme northern Luzon at northern Luzon yung bagsik ni Leon. Mapapansin na nga po natin na posible na nga po na makaramdam sila dyan na hanggang 119 km per hour na pagbugso at umaabot din po na hanggang 120 km per hour yung pagbugso nung posibleng pagdaan ni Bagyong Leon dito nga po sa lugar ng extreme northern Luzon. Dito nga po, pagdating naman na po ng alas 4 ng hapon, mas malalakas na hangin na nga po yung posible nating maranasan sa parte ng Basco, Batanes at Babuyan Island, na posible nga po na aabot na po yan na hanggang maglalaro na po yan sa 120 to 140 km per hour yung pagbugso na ng hangin yan. At syempre, yung pinakamalapit po sa sentro niyan ay posibleng umabot na po yan ng hanggang 160 to 165 km per hour. Hindi man po sa ngayon tatama ito sa may kalupaan, pero yung kanyang diametro ang magbibigay pinsala nga po dito sa parte ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para po sa ating mga kababayan. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng October 30, dito po mas malalakas na po ang mararanasan ng taga Basco, Batanes, na posibleng umabot po hanggang 146 km per hour yung kanyang pagbugso ng hangin. At aabot nga po yung kanyang lawak ng diametro, ay aabot po yan dito sa may parte ng northern Luzon, mararamdaman natin hanggang 96 km per hour. Dito naman sa may parte ng Cagayan Valley, sa may Santa Ana, Cagayan, ay posibleng pumalo po yan hanggang sa 136 km per hour. At wala pa po yan dito sa pinaka coastal water ng Batanes, pero makikita nyo naman po, no, ay mararamdaman na rin po yan ng mga taga Taiwan dito po sa may dulong bahagi ng Taiwan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng October 30, dito po nga mas mararamdaman na yung mas malalakas na pagbugso ng hangin na posible nang umabot na hanggang 156 o 164 km per hour ang mararamdaman dyan ng mga taga Basco, Batanes at Itbayat, Batanes. At pagdating naman po ng October 31, tuloy-tuloy nga po mabagal yung pagkilos ni Bagyong Leon, kaya mas matagal mararamdaman ng mga taga-extreme northern Luzon yung kanyang lakas. At dito nga po mapapansin natin, no, yung pinakasentro niyan ay halos makikita nga, no, na ito yung pinakasentro
ni Bagyong Leon. Tas ito po yung Itbayat, Batanes, no? Halos sa dumaan lamang yan dito sa may parte ng kanyang coastal water. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast o advanced prediction is a possible scenario pa lamang po ito. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago to. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung malapit nga po sa may karagatan dahil mataas po ang posibilidad ng storm surge na isa po sa magiging dahilan ng mga pagtaas ng tubig dyan nga po sa mga lugar na dadaanan ni Typhoon Leon. Sana po nakalikas na tayo, nakaredy na at naka-prepare na po lahat sa posibleng pagdaan ni Bagyong Leon. Mag-iingat po tayo palagi, lalong-lalo na po sa parte ng Extreme Northern Luzon. God bless po sa ating lahat.